Babay ka na sa kuya. Babay na kayo. Hello. Hello. Yan, ready na yung mga yan na ano na sila. Na dry shampoo, napunasan at napabango. Yung mga dito, yan, ready na rin yan. Yung mag-inakawawa o nakaabang na. Oh, gusto nang pumasok sa carrier, akala kasama sila. Hindi muna sila kasama sa Subic kasi turn naman ng mga boys. Ayan, naninibago sa diaper. Sabi niya, ba't di ako makaihi? Oh. Yellow. Yellow. Hindi free. Teka, lagyan din namin yung iba't nagsiselos. Oh, ayan na sila. Mga lolo. Mga diaper. Mga diaper. Mga lolo. Strain. Hindi naman siya makakaihi. Banding ang mga boys. Candy ang boys. Tatlong boys. Si Bruce hindi masyadong sanay kasi medyo malaki yung kanya eh. Nahihirapan siya. So, dapat mas malaking size? Hindi naman. Baka ano lang din na may bago. Itong dalawa okay na. Napakalandi. Ay sus. Ay sus. Ay sus. Ay sus. Ay mga puwet. Ah. Saya, Bruce. Saya si Bruce eh. Oh. Sila Jalo, oh. Saya-saya doon, oh. Rain, rain, rain. Sa ano, diba? Sa Malayanan. Ano ba? Di ba meron doon fish? Sasakal, hindi sanay sa ano. Hindi sanay sa tali. Hindi naman kayo pwedeng pakawalan. Mas marami tayong mahanap sa paggalaw. May lighthouse. Doon yun ang ano, may bar, sabi ko. Yan o. Sa lighthouse. Bruce, may nagkalat pa ng bote ng ano. Ayun yung lighthouse. Zoom in natin. Ayan, ganda. Magandang hapon. It's a Saturday. Supposedly happy weekend. Kaya lang hindi masyadong happy yung weekend namin. Kasi parang 2 or 3 days ago nawala si Angelo. So, ayun. Nabigla. Hindi naman nabigla. Especially ako, ine-expect ko na talaga kasi talagang nafe-feel ko lumalala yung sakit niya. Kita niyo ba ako? Si Mahal umiyak. So, mas iyakin kasi siya kaysa sa akin sa mga ganung bagay. Sorry, pawis na pawis ako kasi galing kami palengke. Tapos, pag uwi, naglinis. Then, pinapaliguan ko ngayon si Pretty. Binababad ko lang yung shampoo. So, ayun nga. Parang bigla na lang siyang ayaw na niyang kumain. Tapos tulog lang ng tulog. Dati pa naman siya tulog-tulog pero nung malapit na talaga siya, more on talagang ayaw na niyang kumain. Kasi before, magana pa rin siya. So, pag binibigay namin yung food, kain pa rin siya ng kain. Pero mga 3 days before siya nawala, ayun, bigla na lang, wala na siyang appetite talaga. Sabi ko, malapit na to. Kasi nung si Paris, nung malapit na rin, ganun din, ayaw nang kumain. Tapos yun, parang isang hapon, papasok na yung mga baby sa kwarto. Tinakpan ko pa nga yung lugar ni Angelo para hindi siya ginawin. Tapos magtitimpla ako ng juice dito sa kusina. Medyo nasilip ko siya dun sa isang part nung walang takip na nakanganga na. Sabi ko, ay wala na ata. Nung pagtanggal ko ng takip na towel, wala na nga. So, tinawag ko si Mahal. Ayun,
kumuha siya ng mga roses. Yung roses na yon, doon nakalibing yung mami niya, si Paris. So sabi ko, okay din kasi, di ba yung flower na nilagay namin kasama niya, galing sa kung saan nakatanim yung mami niya. So yun. So yun yung bad news ko sa inyo for this weekend. Pero yun nga, expected ko naman na talaga kasi matagal na siyang may sakit. Nasa Bulacan pa lang kami nagme-maintenance na siya ng pangsakit sa puso. So, tumagal din naman siya kahit na may maintenance siya. Imagine niyo si Chloe, ang bilis nung nagkasakit sa puso. Months lang, wala na. Si Angelo, mga 3 years mahigit. Natitira na lang si Badingding. Si Badingding ang tawag namin kay Rene. Isa yun sa kanyang nickname. Barengweng, Badingding, minsan Bading. Nakakatawa. Anyway, galing kami ng Shopwise. Ang dami na namang nakasale, kagaya nito. 90 pesos lang. Dati siyang 179. Yung parang mga snacks sa Japan. Ganyan. Ang dami namin nabiling sale. Pero kahit sale, umabot pa rin ng 3,000 yung aming nabili. Kainis. Sabi ko nga kay Mahal, next time mag-set kami ng limit. So, kahit kasi sale, syempre naiipon yun. Sabi ko, kung 2,000 lang talaga. So, bawat dampot namin dapat aming kukomputin. Anyway, magluluto siya ng tahong. Nabili namin to sa palengke. Ang lalaki, 100 ang kilo. Yan, tapos ang gulay ay kangkong. Siya magluluto kasi ako nagpapaligo kay La Pretty. Anyway, ang maliligo today ay si Pretty at si Winnie. Ayan, nakaabang na si Winnie. Paliguan ko muna tong mga to. Nakaligo na ako, tapos nakaligo na rin yung mga babies. So, ako na lang magluluto kasi nag-work si Mahal. Yung work niya kasi walang fixed time. Hindi siya 8 hours per day. Basta may, para kasi siyang customer service nung tours ng boss niya. Mga birding tours yun. Kung gusto niyo mag-birding, yun, pwede kayo mag-book. Kaso medyo mahal. Kasi more on yung price niya pang mga foreigner. So, pag may dumating na email, kailangan masagot niya agad. Kaya hindi siya fixed na 8 hours. Pag dagsa yung email, kagaya today, it's a Saturday, dagsa yung email, baka dahil weekend. Yun, kailangan niya mag-work. So, ako na yung magluluto. Gigisa ko lang naman to. Yung ating tahong. Nalinis na niya to kanina. So, okay na. May binili rin kaming santol, ito o Bangkok. 60 pesos ang kilo. Ang lalaki. Gagawin naming sinantolan yan tomorrow. Ito na ang ating tahong. Hindi ko mailapit at nagmo-moist. Yan. Good morning. It's a Sunday morning. Magto-toast ako ng bread tapos magpipito ako ng egg. And then, meron akong avocado. Last week ko pang binili itong avocado. Yan. Nahinog na siya. So, mag-avocado toast tayo with egg. Itong high fiber with raisin loaf ng Gardenia yung ito toast ko. Ayan. And then, gagawa ako ng banana coffee. Hindi ko pa napakita sa inyo yun eh. Pero nakagawa na ako. Nakita ko lang din naman sa I'm not sure kung sa TikTok or sa Facebook Reels ko ba nakita. Ginaya ko lang and ang sarap. So, i-recreate ko siya again kasi meron akong saging. Ito yung mga kailangan natin para sa ating banana coffee. Actually, ito, pwedeng milk. Kaso wala akong outside milk. So, itong outside coffee na lang. Tapos meron ako ditong instant espresso na coffee powder. Pero you can use any coffee naman you have. Tapos saging. Ayan. Stick blender. Kung may blender kayo, pwede din. So, putol-putulin ko na itong saging para mas madali na siyang ma-blend. Isang buong saging to kasi maliit lang eh. Pero kung masyadong malaki, pwedeng half lang.
Ang ating stick blender. Actually, okay na yan. Kaso, gusto ko ng mas matapang, kaya dadagdagan pa natin ng espresso. Ito na yung ating espresso. And yan na siya. Haluin natin. Creamy siya, para siyang shake. So, yun nga, kagaya na sabi ko kanina, nung una, sabi ko parang ang weird, banana and coffee. Pero, sarap. Naging creamy yung ating coffee dahil sa banana. Anyway, mag-breakfast na kami. Ang tapang. Breakfast. Hindi mahilig si Ma sa avocado, so ako lang. So, terno natin dyan, salt, pepper. So, sa kanya cheese, tsaka tuna spread. Then, pinaka-cheese ko na tong avocado. Ha? Ayan. Lagyan natin salt and pepper. The more pepper, the more masarap. Kasi, we love pepper. And then, konting salt lang kasi yung egg may salt na. There's our avocado and egg toast. Ha? Sobrang favorite ko talaga yung avocado. Tapos na tayo mag-breakfast. Ngayon magbabalat na tayo ng santol. Kasi gagawin natin tong sinantolan. Hindi ako professional magbalat ng santol ha. So, basta mabalatan ko siya. Ganun lang. O, tamo. Hindi talaga ako marunong. Pero alam ko pabilog dapat siyang ganyan. Tapos okay lang namang itim siya. Kasi gusto nga namin yun. Kasi pag kulay puti yung sinantulan, sorry sa ano ha, sa term, para siyang suka ng pusa pag puti. Eh pag yung nangingitim siya, para siyang giniling. Hindi naman itim, parang nagbra-brown-brown. So okay lang na ganun. Sinipon ako dahil sa alikabok. Tsaka may nagsisiga din kasi dito sa amin. Okay lang kung dahon lang eh. Kaso pati basura sinisigat. Pero kami, nagtatapon kami ng basura dun sa may nangongolekta. Ewan ko ba? Bakit ganun? Ayan, nakaisa na ako. Parang mga 3 minutes kong ginawa. So, ito ay 2, 4, 6, 7, 8. Mga 20 to 30 minutes kong gagawin to. Hindi nga kasi ako magaling magbalat. Sa ibang bilis-bilis nito. So, since nabalatan na natin to, ayan, nag-brown na siya. I-grate ko na siya. Tapos yung gagamitin ko yung pinaka-pino. May time kasi na tinamad kami, itong medyo malaki. Hindi masarap. Mas masarap yung pinong-pino, pero mas mahirap. Pero mas masarap. Nanonood nga pala akong vlog ha. So may narinig kayo nagsasalita. Sabi ni Mahal, mayroon pa raw yan. Kukod-ko rin pa raw niya. Pero so far, ito na yung nakod-kod ko. Yan. Sabi ko, gusto natin yung ganitong nag-brown. Kasi pag puti, parang suka ng pusa. Ito na yung ating grated santol.
pipigain na natin siya. Kailangan natin siyang pigain. Lagyan natin siya ng asin. Don't worry kung maraming asin kasi huhugasan naman natin yan. Yan. Nagtutubig na nga eh. Tingnan niyo yung juice na ano. Kasi pag hindi natin yan piniga mabuti, magiging super asim, hindi masarap. Masarap yung saktong asim lang. Hindi rin naman masarap yung wala ng asim. So, titikman natin yung santol pag okay na. So, ganito karaming juice and pipigain ko pa uli yan. Napiga ako na, 2 piga lang kasi hindi naman nga masarap yung matabang siya. Kailangan may konting asim. Tapos yung mga buto, hindi masasayang. Kasi sa masbate daw, kailang mahal, ginagawa nilang juice. Yan. Tapos yung mga konting tira-tirang laman, inano niyang maliliit, ginayat, parang sinkers. O, diba? Hindi na sayang ang ating santol, lahat na gamit. Anyway, igigisa na namin to, lalagyan ng gata. Ganun, alam niyo naman na kung paano magluto niyan or pag hindi, search niyo na lang sa YouTube. Pakita ko na lang sa inyo yung final mamaya. Kasi matagal yan lutuin. Yung pangalawang gata, papalambutin natin siya doon. Tapos pag nilagay na yung kakang gata, papalaputin natin siya hanggang nagmamantika. Yun yung masarap. Muna siya sa kuko. Moist. Yan na yung santol juice. Unfortunately, yung sinantolan hindi pa ready kasi matagal talaga siyang lutuin. So, for tomorrow na lang namin yun. Ito na lang, nagprito ng galunggong. Tapos yung tira namin kahapon na tahong. Yan. Nilagay naman namin yan sa ref. So, minicrowave ko na lang. Tikman natin yung santol juice. First time ko nakatikim niyan. Kasi, hindi naman yan uso dito sa atin sa Luzon. Ay, Luzon din pala, Masbate. I mean, hindi uso sa Metro Manila or sa Rizal. Let's taste. Tapos yung buto, pag nainom mo, sisip-sipin mo, gano'n. Hap. Maasim-asim. Kung familiar kayo sa tamarind juice, medyo similar sila kasi parehas maasim. Sarap. So yan, hindi na sayang yung buto. Yan, medyo mataba pa rin naman. Imagine niyo, ininit na lang. Malamig pa. Gusto mo pang init? Sige, init mo. Tapos pag kumakain kami ng tahong, tinatanggal namin itong tiyan. Natutunan ko lang yan kay Mahal kasi ayan, ang daming dumi. Diba? Sorry. Pinakita ko pa talaga sa inyo. Magkakamay na lang ako. Bagay na bagay ko dito sa itong kangkong, bagay na bagay sa ating tahong. Ay, init ng kanin. Kain. Galunggong. Magandang hapon. Guess where? Saan kami pupunta? Titingin kami ng house for rent. Ganito kasi yan. Meron kaming tiningnan 2 lupa, di ba? 2 properties pala kasi yung iba doon may bahay. So, nagbabala kaming bili ng isa doon pero hindi ko pa i-reveal sa inyo kung alin kasi baka ma-jinx. So, naghahanap kami mas murang bahay kasi medyo mataas yung rent namin ngayon. Itong isang nakita namin, mas mababa siya by 3K. Imagine, malaki yung bagay yung 3K sa amin. Ano na yun, pambayad na ng kuryente yun or internet, tsaka 2 internet, kasi 2 internet binabayaran namin ngayon. Dito, tsaka sa Rizal Laguna.
O di yung 3K na yung pambayad na namin. So, para makatipid-tipid ng konti, ayan, naghanap kami ng mas mura. So, pupuntahan natin ngayon, pero bibili muna kami ng milk tea. Kasi naanto kami dalawa. Today is a Sunday. Tomorrow, work na naman. Parang nung Friday lang, ang saya-saya ko. Pag Sunday, ito na naman tayo. Pero okay lang kasi gusto ko namang may work, no? Kaysa naman wala. Kaya lang, ewan, magigets dyan naman yung ibig ko sabihin. So, doon kami sa baba, yung Thai milk tea. Pero titikman ko yung green tea nila. And yung pupuntahan nating bahay ngayon, hindi tayo pwedeng pumasok kasi may nakatira pa. Get to know lang namin yung lugar, tsaka yung neighborhood, kung okay ba. So, pupunta kami ngayon, tsaka next week, Sabado namin pupuntahan para makikita natin kung marami bang nagbibidyoke. Usually kasi Sabado nagbibidyoke, diba? Ayun. Today is a Sunday. Usually may celebrations din ng Sunday. So, makikita rin natin. Anyway, let's see. Kasi mamaya sasabihin mo naman. Baba! Fairness, 160 siya pag with pearl ang isa. Ganda nung nilagyan. Para sa Thailand talaga. Ay, wala pala akong mic. So, first time ko ito try yung green tea. Last time kasi Thai milk tea. So, tingnan natin kung masarap. Sana chatroom din yung green tea nila kasi masarap yun. Let's see. Nagpalagay kami ng pearls ngayon. Last time wala. Ay, baliktad naman yung gawa ko. Chatroom nga. Sarap. Let's try their pearls kung makunat o overcooked. Sakto lang. May konting kunat pa yung... Ito kasi... Kala ko ito ba yun? Baka may napunta dun. Wala naman. Ang tibay nung straw. Paper straw lang yan. Harap, sulit. Hindi ko alam kung may ibang branch ng baba, pero Pwede na. sarap siya. Ako lang, hindi naman matamit. Ayan, andito na tayo sa area. Ganito yung road. Ayan, madadaanan yung expressway. Pero ang ganda ng road. At ayun nga, malapit din sa exit. 10 minutes away sa exit papuntang Star Tollway. Yan, pwede mag-walking sa gilid. May magagandang village. Tapos may 7-Eleven doon sa kanto bago kumaliwa. Let's see. Pero yung mismong bahay, medyo looban pa. Tingnan natin. Medyo masikip lang. Sa entrance, oh. Grabe. Parang isa lang ang kasya. Ay, hindi pwedeng gumilid. Papasok lang. Ewan ko. Dito sa Batangas, uso talaga yung ganyan na ang sikip ng mga kalsada. Yun lang. Tingnan natin mamaya yung sa isa. Dalawa yung daan. Baka mas maluwang Hindi kaya doon. yun yung... Oo, ayun na yung court. Sobrang sikip. Tingnan nyo naman. Isa lang ang makakadaan. So, pero may isa pang daan. Check namin. As in one way. One way lang talaga. Feeling ko one way to ng pag ganun. Hindi ko alam. Kasi paikot yung daan. Ayan na yung bahay. Ayan na yung bahay. Dito lang tayo sa mag-park. Magpa-park pa ba tayo? Hindi naman tayo makakapasok. Hindi, ano? Ayun, may nagbabasketball pa din. Oo nga. Pero, kailangan natin buksan yung Anyway, ito yung bahay. Kailangan natin buksan kung maingay. Bakit? Maingay. May naririnig ako. Pas. Pas kami sa bahay. Ang sakip. Ang sikip. Nung kalsada. Tapos mahirap mag-park dun sa mismong bahay kasi ang sakip. Ang sikip. Ayan, ito yung kanina. Dumiretso tayo doon. Anyway, hindi naman kami nagmamadaling umalis dun sa bahay. Hindi ko pala nasabi sa inyo kung bakit kami naghanap ng mura. Kasi hulugan yung kukunin namin.
Just in case, hulugan siya for 2 years. So, kailangan namin mangupahan for 2 years. Or more. Basta, malalaman niya pag final na. Finally, pwede na yung ating sinantulaan. Ang tagal-tagal namin niluto yan hanggang sa ganyan na magmantika siya. Dinner namin sa mga ganito. Dinner na. Yan. Sarap. Kahit kalahati lang sa akin, favorite na. Ito, medyo malaki. Kain. Kapag kamay, ito na yung sinantulaan. Sa turnover ceremony kahapon iniyabot ng NHA Region 11 sa pamilya Baterbonia ang susi at certificate of award na ipinangako nilang condo unit sa Bangkal, Davao City. Ayon sa NHA Region 11, fully furnished at ready for occupancy na ang condo unit na isang brand. Ibig sabihin, Ayan yung namatay. Namatay yan. pamilya Baterbonia. Namatay yung anak niya. Salamat ang pamilya Baterbonia. Binigyan siya ng